Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga. Ang dami natin. But the Lord is good. Nandito siya sa atin. Amen. Sige, can we all open our Bibles sa Psalms 50? Mabasahin po natin siya from verses 1 to 15. Ayan. Psalms 50, verses 1 to 15. The mighty one, God, the Lord, speaks and summons the earth from the rising of the sun to where it sets. From Zion, perfect in beauty, God shines forth. Our God comes and will not be silent. A fire devours before him, and around him a tempest rages. He summons the heavens above and the earth, that he may judge his people. Gather to me this consecrated people, who made a covenant with me by sacrifice. And the heavens proclaim his righteousness, for he is a God of justice. Listen, my people, and I will speak. I will testify against you, Israel. I am God, your God. I bring no charges against you concerning your sacrifices or concerning your burnt offerings, which are ever before me. I have no need of a bull from your stall or of goats from your pens. For every animal of the forest is mine, and the cattle on 1,000 hills. I know every bird in the mountains, and the insects in the fields are mine. If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine, and all that is in it. Do I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? Sacrifice thank offerings to God. Fulfill your vows to the Most High. And call on me in the day of trouble. I will deliver you, and you will honor me. Praise be the Lord our God. Hallelujah. Lord, thank you, Lord, for summoning us in this place to worship you, to honor you, to declare that you are mighty, that you are righteous, you are powerful, you are a judge, and you love us, O Lord God. Thank you, Lord, that everything that we have right now, Lord God, we can offer because hindi nyo po tinitingnan yung kung ano po yung i-offer po namin na in kind, but it's our hearts, Lord God, that you search, Lord God. Thank you, Father, that you are here in our midst this morning, Lord. Thank you for the privilege that we can offer our thanksgiving, our sacrifices of praise, Lord God. May you will be glad, Lord God, as we sing the songs, as we listen to your word, as we give our tithes and love offering, as we listen, oh Lord God, to the announcement, and as we prepare ourselves, Lord God, to listen to your word this morning, Lord. I pray, Lord God, that whatever hindrance, Lord God, na bumabalakid po, Panginoon, ng aming pong pagsamba sa umagang ito, Lord God, we pray that you will take those all away, Lord God, and we can freely worship you, Lord God, in this place because you are worthy, Lord God. You are a mighty God, our Father and our Savior. Be glorified, Lord God. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Everything that has breath, praise the Lord. Amen. Amen. Let us praise the Lord because he is worthy to be praised. Hallelujah.
multitude sound. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Praise the Lord. Praise Him in the sanctuary. Praise Him in the mighty heavens. Praise Him. All the earth praise Him. Amen. Praise Him in His awesome power. Praise His great and holy name. Praise Him. The whole earth praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. 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 Hallelujah. We give you praise, Lord God. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west and the north to south. From the rising of the sun, let His praise be heard. From the east to the west and the north to south, let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Hallelujah. Praise you, Lord God. Hallelujah. Praise you, Jesus. And we will continue to speak your name, our God. Jesus, our Savior, our Lord, our God. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus to every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing.
Your name is light. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name, oh Lord, your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Bring down our fire. Your name, oh Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. We worship you, Lord God. We speak the name of Jesus. Hallelujah. We give you praise, Lord God. Come on, let's shout one more time the name of Jesus. Shout Jesus from the mountains.
continue to declare, Lord God, that you are our way maker, our miracle worker, our God, a promise keeper. You are the light, Lord God, in this darkness, Lord God. Oh, hallelujah. You are here. You're moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. You're working in this place. I worship you. I worship you. You are here. You're moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here. You're working in this place. I worship you. I worship you. We call you Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, Lord, meeting every heart. We worship you, Lord. We worship you, Lord God. You are here, Lord. Oh, turning lives around. I worship you, Lord. We worship you, Lord. You are here, Lord. Mending every heart. Come on, worship it. I worship you. I worship you, Lord. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Hallelujah. We give you praise, Lord God. We worship you, Lord God, in this place, Lord. Hallelujah. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't feel it,
to working. Even when I don't feel it to working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it to working. Even when I don't feel it to working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Hallelujah. All the glory and praises belong to you, Lord God, because you are worthy, Lord. Let us give God a clap of offering. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Lord God, we are here today, Lord. You know, Panginoon, lahat ng nilalaman ng aming isipan sa umagang ito, Lord. All the heaviness within our hearts, even the joy na meron iba po sa amin today. Lord God, pray. And as we lift up to your hearts, Panginoon, we will continue to declare, Lord, that you are our waymaker, our miracle worker, Panginoon. Whatever we have within us, Lord God, kaya niyo po, Panginoon. Everything is possible sa iyo, Lord God. That's why sabi nga po sa Psalms chapter 91, whoever goes to the Lord for safety, whoever remains under the protection of the Almighty can say to Him, you are my defender and protector. When we come to you, Lord God, we will be able to say, you are our defender, O God. You are a protector. We can run unto you. We can trust you with our lives, Panginoon. So that's why today, Lord God, we will continue to run unto you. We will continue to lean unto you, Lord God, not on our understanding, Lord God, but in the reality, Lord, that you are waymaker. You are our miracle worker. There is no great problem, Lord, kumpara sa inyo, Panginoon. So today, Lord God, as we worship you, as we study your word, Panginoon, we lift up to you everything, Lord. Sabi namin sa sarili namin, Lord God, Panginoon, kaya niyo po ito. Sa iyo na po ito lahat. Lahat ng aking problema, lahat ng aking karamdaman, sa iyo na ito, Lord. Lahat ng aking mga pagkukulang, sa iyo na ito, Lord. Lahat ng mga problema ko in my relationships, sa iyo na ito, Lord. Yung takot na meron ako ngayon, Panginoon, sa iyo na ito, Lord God. Yung mga pangarap ko, yung dreams ko, Lord, sa iyo na ito lahat. I will focus unto your presence this morning, Lord God, because we can always trust you with our lives, Panginoon, with our future, Lord God. So today, Holy Spirit, move mightily within our midst today, Lord. Change us, Lord God. Transform our minds, Panginoon, so that, Lord God, we will not be filled by the word from the world, but rather, Lord God, we will be filled by your word, Panginoon, from the Bible, the anointing from your word, Panginoon. So be with us, Lord. Holy Spirit, fill us. Holy Spirit, anoint us. Punuin niyo po kami sa umagang ito, Panginoon, with a heart that pleases you. Nothing else, Lord. Salamat, Panginoon. May our hearts become a heart that worship you, heart that always praises you and declares that you alone are our God. So we just want to thank you. We glorify you in the mighty name of our Lord Jesus, our Savior. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.
Good morning, everyone. Today po, we'll be reading from Ephesians chapter 1, verses 3 to 14. Praise God. And I'll be reading from NIRV. Okay? NIRV po yung babasahin ko po. Hindi po NIV. And it's in your Redeemer's Word from verses 3 to 14. Give praise to the God and Father of our Lord Jesus Christ. He has blessed us with every spiritual blessing. Those blessings come from the heavenly world. They belong to us because we belong to Christ. God chose us to belong to Christ before the world was created. He chose us to be holy and without blame in His eyes. He loved us. So He decided long ago to adopt us as His children. He did it because of what Jesus Christ has done. It pleased God to do it. All those things bring praise to His glorious grace. God freely gave us His grace because of the one He loves. We have been set free because of what Christ has done. Through His blood, our sins have been forgiven. We have been set free because God's grace is so rich. He poured His grace on us by giving us great wisdom and understanding. He showed us the mystery of His plan. It was in keeping with what He wanted to do. It was what He had planned through Christ. It will all come about when history has been completed. God will then bring together all things in heaven and earth under one ruler. The ruler is Christ. We were also chosen to belong to Him. God decided to choose us long ago in keeping with His plan. He works out everything to fit His plan and purpose. We were the first to put our hope in Christ. We were chosen to bring praise to His glory. You also became believers in Christ. That happened when you heard the message of truth. It was the good news about how you could be saved. When you believed, He marked you with a seal. The seal is the Holy Spirit that He has promised. Sabay, basahin po natin in verse 14. The Spirit marks us as God's own. We can now be sure that someday we will receive all that God has promised. That will happen after God sets all of His people completely free. All of those things will bring praise to His glory. Glory to God. Father God, we thank You for the reading of Your word. We thank You, Lord God, for Your blessings. I pray, O God, that this will enrich us, Lord, and allow us, Lord God, to see and to unveil our eyes, Lord God, so that we will know You more and we will be able to understand whatever Your message for us this morning to our lives. Thank You, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pinili ko yung version na NIRV so that it will be easier for us to understand because of the simple translation. Hindi naman siya napapalayo. And yung title nga po natin sa umagang ito is Blessings of God. And as a father, I teach my children to say thank you to the favors na na-receive nila. So pag may natanggap sila, sabi ko sa kanila, mag-say thank you. Every day po yan kasi laging nakakalimutan, lalo yung maliit. Parang by default, pag binigyan mo sila, tatakbo na lang yan. Kukunin nila yung binigay mo, hindi nagsisay thank you. Araw-araw po yun. Hindi ko alam bakit nakakalimutan, pero araw-araw, yun, say thank you. Say thank you. No? Parang i-record na lang kaya. No? Diretso na lang para pag next time sabi, i-play na lang. Ganon ang mga bata. However, when they done something good, or halimbawa, may na-receive sila halimbawa na favor from us or from other persons, thank you lang talaga ang tinuturo natin. Hindi natin sila tinuturuan na mag-praise. Diba? Sinasabihan ba natin, praise, you praise your ninong. Ba natin sinasabi yun? Kasi tao lang, di ba? Kaya tayo naman as parents, when they done something good naman, of course, instead of praising them, as a Christian, we just acknowledge them,
ina-appreciate natin yung ginawa nila, we compliment, ganun lang po. But, ina-appreciate lang natin yon. So that's how we deal. That's how we use parang praise, no? Parang praise or acknowledgement sa bata. But Apostle Paul, in our text today, especially in this part of the letter to the church of Ephesus, he taught us today to not simply say thank you, but rather bring praises to God. 3 beses po ito inulit ni Paul dito, from verses 3 to 14, yung bring praise. Bring praise for His glory, bring praise to His glorious grace, bring praise to His glory. Ang objective po dito, ang plano ni Paul here, why he wrote the letter to the church at Ephesus, is to strengthen their faith. Okay, yung buong letter na ito, ang purpose ni Paul dito is to strengthen the faith of the believers, to promote their unity, na hindi sila magkanya-kanya, and to exhort them to holiness. And it seems na ang pinapakita ni Paul dito that when you live a life that knows how to praise God, parang sinasabi ni Pablo dito is na importante ito na component so that your faith will grow, so that there is unity within the body of Christ, and so that you will grow in holiness. So importante po ang component ng praises in terms of our faith journey with the Lord. So in order for us to praise God, we must know ano ba yung para saan yung pagpipraise, di ba? Because sometimes sabihin natin, nagpipraise tayo, bakit ka nagpraise sa Lord? Hindi, kasi ang galing ng praise and worship eh. Galing nilang tumugtog, ganda ng pagkakanta nila, talagang worship leader dito talagang pumipikit, umiiyak, no? Bumibirit talaga, di ba? Minsan ganun eh, ba't ka nagpipraise sa Lord? Ganda kasi ng music, may bago yatang speakers, ganda sa pandinig. Ang ganda kasi, yung kasama, yung katabi ko kasi umiiyak siya eh, nagpipraise siya eh, kaya ganun. Yeah? Some of us are like that. But Paul here will bring us into the very reason, marahil ito yung pinakamabigat na rason kung bakit tayo ay magpipraise sa Panginoon. Bakit kailangan yung praises natin to God comes from deep within our hearts. Na kahit nakapikit ka, you are praising to the Lord within your heart. Not because of the influence sa ating paligid, but on the reality dito sa mga babanggitin ni Pablo in our text this morning. So let us follow this perspective of Paul and let us wear the spiritual lens na sinusuot o na meron si Pablo. So we have 4 reasons why we should praise God according to Paul dito. Number 1 is that God chose us. That's why we praise God because ito ay blessing ng Panginoon. Because of the blessing. So itong 4 na blessing na meron dito is pangalawa, God frees us. Third is God owns us. And 4th is God marks us. So number 1, God chose us. In verses 3 to 6, sabi po doon, give praise to God, the Father of the Lord Jesus Christ. He has blessed us with every spiritual blessing. Those blessings come from the heavenly world. They belong to us because we belong to Christ. God chose us to belong to Christ before the world was created. He chose us to be holy and without blame in His eyes. He loved us, so He decided long ago to adopt us as His children. He did it because of what Jesus Christ has done. It pleased God to do it. All those things bring praise to His glorious grace. God freely gave us His grace because of the one He loves. In verse 3, makita po natin doon na may sinasabi siya na give praise to God daw. No? Purihin ang Panginoong Diyos. Purihin ang Ama ng ating Panginoong Hesus. Bakit daw? Because, sabi doon, He has blessed with what? He has blessed us with every spiritual blessing. Sino yung us na sinasabi dito? Lahat ng tao ba? Kasi sabi dito, He has blessed us. Paul was talking here about himself and the Ephesians. Sabi niya, tayo, na mga niligtas na ng Panginoong Hesus, tayo ay blessed. Okay? Pinagpala tayo ng ng every spiritual blessing.
At saan galing itong blessing nito? Those blessings come from the heavenly world. At kung i-underline natin yan, they belong to us because we belong to Christ. Parang sinasabi dito ni Paul na the blessings na binabanggit dito is reserved only to those who believe in Christ. So meron parang blessing na naka-reserve para lang doon sa mga mananampalataya. Kaya nga sabi niya, He has blessed us with every spiritual blessing. And those kind of blessing, yung spiritual blessing na yun, ay nasa heavenly world. In other translation, ni ESV, sabi doon, heavenly places. Ang sinasabi doon. When you believe in Christ, ano ba pinapaniwalaan natin sa ating Panginoong Hesus? We believe in what? In His person. We believe that He is God in the Trinity. Okay? Tapos na yung di ba? Yung God, topic natin sa statement of faith about Trinity. Okay? We know that Jesus is God. Okay? So, when we believe in His person, na siya ay Diyos, and when we also believe His works, ano ba ang ginawa ng Panginoong Hesus? He died, He resurrected, and He ascended. If you believe on those in the person and work of Jesus Christ, then we are united with Him through faith. Isa tayo sa Panginoon. Kaya nga, ang sabi diyan, they belong to us because, sabi doon, we belong to Christ. So this kind of blessing, ay hindi po ito yung blessing na meron ang mundo. This is reserved to us. Alam niyo po, yung meron kang VIP, may VIP ticket ka, anong meron sa VIP ticket versus sa general admission ticket? Pag Gen Ad ka, kami, pag punta sa MOA Arena, Gen Ad lang yung afford namin, di ba yung stage, nakikita mo doon, naka-telescope ka. Kasi ang liit na, ang layo mo na. Di ba? Thank you, talagang dalawa. Baka kulangin na dalawa. Tatlo siguro. Ready na po yung refill. Thank you. Pag VIP ticket, di ba, malapit ka doon sa stage. Hindi mo kailangan ng ng telescope. Yung nangyayari sa stage, nakikita mo, nafe-feel mo. Di ba? Tapos pagsasabihin ngayon ng banda na, okay, lapit kayo dito. Di ba? Lapit kayo sa baba ng stage. Tapos talunan, ganyan. So, kasama yun sa benefit. Reserve to those in the VIP. Premium, di ba? May mga premium benefits tayo kung ikaw ay nagsusubscribe. Halimbawa, sa YouTube, kung premium subscriber ka sa YouTube, alam niyo ba may premium ang YouTube? Ba? Magbabayad ka. Kung magbabayad ka, may mga videos na allowed ka mag-download. May mga videos na para lang sa'yo. So, ganun yung premium. May mga special benefits. Economy versus business class. Diba? Sa economy, ang liit ng upuan. Diba? Ang siksik. Tapos may mga tatawid pa sa'yo. Pag halimbawa, magsi-CR, ganyan. Matutulog ka na lang, gigisingin ka kasi tatawid, ganyan. Pag malaking tao, ganyan, yung puwet dito sa mukha mo, di ba? Sobrang sikip. Pero pag business class, ang luwag. Di ba? Pwede ka magdala pa ng 5 tao doon. Katabi mo. So, meron kang benefit in terms of space. Meron kang benefit in terms of service. May benefit ka in terms of food. Di ba? Kung premium yung gadget mo, iPhone, di ba? iPhone 15, 16, 17, ano pang mga iPhone na yan. Di ba? Premium daw sabi. Kaya nga before, nung tinanong ko yung Pakistani, na tawag nito, consultant namin, sabi ko, why are you using iPhone? Diba you're Pakistani? So yes, that's iPhone. iPhone, sabi niya. Parang sinasabi niya sa akin, iPhone yan premium yan, di ba? Parang sinasabing ganyan. Kaya ako, nung naka-Android ako, nanliit ako Okay, Android. Ganyan lang yung hawak ko. So, my point here is that VIP tayo sa mata ng Panginoong Diyos. That's why we have benefits reserved to us. Kaya when we go to the streets and we preach the gospel, bakit parang nahihiya tayo when you have that special benefits, when you have that premium benefits from the Lord? Dapat hindi nga tayo mahihiya Dapat taas noo, di ba? Mga Pilipino, dapat taas noo. Mga Pinoy, dapat kahit kanino, huwag kang mahihiya. Hindi mo pwede, di ba? May mga advertisement before nagsasabi na hindi pwedeng sabihin na
magsasaka lang ako. Hindi, ako ay isang magsasaka. Be proud. Because we have that sabi doon, every spiritual blessing. At alam nyo ba, yung spiritual blessings na iyan that God reserved to those who believe in Him is the same blessing found in those who are in the heavenly places, in the heavenly world. Yung blessing pala na meron sila, sabihin natin yung, buti pa yung mga anghel, may power sila. Buti pa yung mga alagad ng Diyos, may mga power. Don't you know that the blessing that they have is also the kind of blessing that we have? Naka-reserve yan para sa atin. Kaya sabi doon, those blessings come from the heavenly world. Even doon sa ESV version, sabi nga doon, with every spiritual blessing in the heavenly places. Kasi sinasabi doon that the blessing that we have right now as a believer in Christ is equal doon sa blessing na meron ang mga heavenly beings. Meron pala eh. And God chose it to be available to us and secured to us na walang makakaagaw nun from us and will become completed at the end of times. So yan, meron. Kaya nga, maganda itong unang point natin na blessing from God. That's why we praise Him because what? Number one, God chose us. Pinili tayo ng Panginoong Diyos. Pinili tayo ng Panginoong Diyos. That's why we have special premium VIP benefits from the Lord. Verse 4, sabi doon, God chose us to belong to Christ before the world was created. He chose us to be holy without blame in His eyes. He loved us. Sabi nga nila, ito'y tinatawag na election, pinili. At ang kagandahan nito is that pinili tayo ng Diyos, kailan? Before the world was created. And when we are chosen by God before the world was created, it means that it's not based on merits. Anong merits? Hindi based dun sa nagawa natin kasi wala pang ang tao eh. Pre-creation. Bago pa nagkaroon ng creation, pinili na, nakaplano na, pinlano na ng Panginoong Diyos. And it was based on God's sovereign purpose. Wala pang human influence at that time during pre-creation. At nag-decide ng Panginoong Diyos that those who will accept my Son will belong to me, will belong to my family. That's why wala tayong ibang appropriate response dito eh. Kung hindi, to give praise to God. That's why in verse 3, when you go back to the first phrase, sabi doon, give what? Give praise. Walang iba eh. Give praise to the God and Father of Lord Jesus Christ. Hindi pwedeng sabihin ko na give tithes, okay, give offering. Mga kapatid, saan yung mga ushers i-distribute na ngayon? Kasi sa una pa lang, give tithes. Give your blessing to God the Father. Hindi sinabi doon, but rather, give praise. And that means, to God, what matters to God is your heart that praises to Him. In terms of, sabihin nating hierarchy, mas mataas sa tingin ng Panginoong Diyos yung praises. Walang pakialam ang Panginoong Diyos sa yaman mo, walang pakialam ang Panginoong Diyos kung ano yung education background, anong naabot mo, kapatid. Kung famous ka ba sa social media, walang pakialam ang Panginoong Diyos. What is more important to God is that your heart that praises Him. Kaya nga sabi niya, give praise to God. Pagdating sa verse 4, sabi doon, God chose us to belong to Christ before the world was created. And knowing that, ano bang dapat response natin, di ba? Praise. We praise God. We praise God. Because pinili tayo, not because of the reasons that we have right now today. Minsan, kino-compare natin ang ating sarili. Minsan, as a parent nga, minsan, hindi nga maiwasan, makukumpara yung anak mo to classmates, sa mga pinsan, ganyan, di ba? Ganyan tayong mga tao. We like to compare. Even ourselves, we compare it with others and we make standards out of others. Walang standard na gano'n ng Panginoong Diyos. Mas mataas ang standard ng Panginoon. That's why in His sovereign will, He chose us
even before the creation. Verse 5 to 6, sabi doon, to become what? To become part of this family. Sabi doon, so He decided long ago to adopt us as His children. Wala pa tayo, pero He decided. He did it because of what Jesus Christ has done. It pleased God to do it. All those things bring praise to His glorious grace. God freely gave us His grace because of the one He loves. Because alam ng Panginoong Diyos, from the Old Testament nga, sabi ng, from the Old Testament, parang kinote ito ni Paul in 2 Corinthians chapter 6 verse 18, sabi doon, I will be a father to you and you shall be sons and daughters to me, says the Lord Almighty. Yun talaga ang gusto ng Panginoong Diyos. Na tayo ay magiging anak ng Diyos. Magkaroon tayo ng spiritual adoption and become part of the family of God. Na merong, sabi ko kanina, merong special benefits. Merong VIP benefits reserved only to the family of God. So, pinili tayo ng Panginoon. God chose us, the believers, to receive these benefits. That's why, sabi in verse 6, all those things bring praise to His glorious grace. Parang sinasabi niya na natural lang na flow, na because pinili tayo ng Panginoong Diyos, natural lang na we will bring praise. To His what? To His glorious grace. His glorious act of adopting us. His glorious act of election. Without any reason, di natin alam kung anong rason, pinili tayo ng Panginoong Diyos. It is glorious yung grace ng Panginoon. I remember po, nung pumunta kami ng Star City, yung family ko, kasama yung mother-in-law ko, tsaka yung mother ko. Habang nakaline kami ticket doon sa Star City, someone came to us, isang tao, babae, lumapit sa amin, binigyan kami ng 2 ticket. So, binigyan kami ng ticket. Kala ko scam lang or what, patawa yata to, parang bigay lang diretso. Kasi walang sinasabi, smile lang, bigay. Tapos, hindi ko pa tinanggap agad. Inaalok talaga, ganyan. I was thinking na pag tatanggapin ko to, baka hingi ng pera or ganyan, or baka nakamark. Baka may i-raid mamaya. Ganyan. So parang kung ano pumapasok sa isipan ko, I accept it. And then biglang umalis. Ba't aalis siya agad? Pero siyempre, nagpasalamat kami, ganyan. Pero umalis siya agad eh. Parang mamadali. So, sabi ko, joke lang siguro. Pero siguro, pagdating namin sa cashier, present namin doon sa teller, pinakita namin, tinanggap naman ng teller. Tapos, chinek niya, verified, valid pala yung ticket, yung 2 ticket na yan. So sabi ko, ba't kaya binigay sa amin? Parang, sometimes, when inisipin mong ganon, nakatanggap ka ng blessing na ganon, diba? Parang sabihin mo, ano kayang ginawa ko, diba? Parang naka-question mo eh, ganon. Yan ang tinatawag na grace. Di mo alam eh. Di mo kilala ang tao, wala ka namang nagawang mabuti siguro sa buhay, pero binigyan ka. That's grace. Niligtas ka ng Lord, that's grace. Kahit gaano pa kabigat yung krimen mo na ginawa before, but when you say, Lord Jesus, come into my life, tinanggap ka pa rin ng Lord, that's glorious grace. That's the richness of the grace of the Lord. That's why sabi ni Pablo dito, bring all those things, bring praise to His glorious grace. Kasi freely, sabi doon, God freely gave us His grace because of the one He loves, kung hindi ang Panginoong Hesus. Kaya tingnan po natin katabi natin, sabihin po natin, pinili ka ng Panginoong Diyos. Pinili ka ng Panginoong Diyos. Oh, yan. Huwag mo sapakin, sinapak eh. Pinili ka ng Panginoong Diyos. Ha? Chosen ka. Pinili tayo ng Panginoong Diyos. Yan yung una, pinili tayo ng Panginoon. So indeed, this is a blessing of God. We are chosen. Pangalawa po, God frees us. Pinalaya tayo ng Panginoon. Sabi nga po in verses 7 to 10, we have been set free because of what Christ has done. Through His blood, our sins have been forgiven. We have been set free because of God's grace is so rich. He poured us
grace on us by giving us great wisdom and understanding. He showed us the mystery of His plan. It was in keeping with what He wanted to do. It was what He had planned through Christ. So kasama pala sa plano ng Panginoong Diyos is to freeze us. Bakit? Kasi alam ng Panginoong Diyos that sin will imprison us. Kaya when we accepted Christ as our Lord and Savior, when we invited Christ to be our Savior, sabi ni Pablo, we have been set free in verse 7. We have been set free because of what? Because of what Christ has done. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, our sins have been forgiven. So ibig sabihin, in Christ, we have redemption through His blood. The forgiveness of our trespasses, our sins, according to the riches of His grace, kayang tapatan ng kanyang grace whatever sins na meron tayo. Kaya nga, ang description dyan, because God's grace is so rich. Mayaman ang ating Panginoong Diyos sa grace. Kaya no matter how great your issue, your sins are, in the eyes of God, kayang tapatan ng Panginoong Diyos ng grace. Kaya sabihin mo, halimbawa, ito, pang death penalty na itong kasalanan na ito, kaya ng Panginoong Diyos. Napatawarin. Di ba yung kasama ni Kristo doon sa cross? 3 sila, yung isa na kriminal din doon, pinatawad eh. Kaya kahit ngayon, you are already a Christian, kahit may kasalanan ka kapatid, balik ka pa rin sa Lord. Humingi ka pa rin ng kapatawaran kasi kaya kang patawarin ng Panginoon. Minsan, in our homes, may mga problema tayo sa bahay and sometimes may nabibitawan tayong masakit na salita. How do you make amendments? How do you restore your relationship after that? Siyempre, we go to them, we say sorry, di ba? And most of all, we ask God for forgiveness kasi kaya tayong patawarin ng Panginoong Hesus. Kaya nga, sabi diyan, He frees us. God frees us. We have been what? Set free. Wala pong pinapalaya kung hindi ito nakakulong. Diba? Ang pinapalaya ay yung mga nakakulong. So therefore, we are imprisoned by what? By sin. Kaya nga sabi doon, through the blood of Christ, our sins have been forgiven. In a more literal version po, ang gamit po na word is redemption. Redemption. Pero ang ibig sabihin naman sa redemption is to set you free. And the redemption, the word na redemption, is an Old Testament concept. Sa Old Testament concept, ang sinasabi po sa redemption, na kung ikaw ay slave, okay, at papalayain ka, yun, redemption na yon. You are redeemed. Hindi ka pwedeng ibenta sa iba. Pagka niredeem ka na, hindi ka pwedeng ibenta sa ibang may-ari. Kung ikaw isang slave, you are already free. But in the New Testament, the concept of redemption is equated with the forgiveness of our sins. Inequal yan. Kung finorgive tayo ng Panginoong Diyos, ibig sabihin, we are redeemed, which is similar in the Old Testament. Nung tayo ay pinalaya na ng Panginoong Diyos, pagdating sa verse 8, anong sabi sa verse 8? He poured His grace on us by giving us great wisdom and understanding. Nung niligtas pala tayo ng Lord, hindi tayo parang niligtas na walang ka-idea-idea. Niligtas tayo ng Lord, but we are provided with what? With wisdom and understanding. Bakit? Kasi may nireveal ang Panginoon eh. May mystery na nireveal ang Panginoon. May plano na nireveal ang Lord. Kaya pagdating sa verse 9, He showed us the mystery of His plan. Ano yung mystery ng kanyang plan? That in verse 10, it will come about when history has been completed, that God will then bring things all together under one ruler. Yun pala ang mystery. The mystery na nireveal through our salvation is magkakaroon tayo ng unity.
It was mystery. Because to the Jew, diba? Kung babasahin natin yung Old Testament, yung mga Jew, alam nila sila yung chosen people. And to them, sila lang talaga ang pinili ng Panginoon. Kaya nga, last night, sa Bible study namin in the community namin dyan sa Mandaluyong, napag-usapan namin yan kasi when they visited Israel, sabi nila, mga snub daw yung mga Jew. Snub daw. Kaya may mga video nga lumalabas na pagdadaan yung mga Christians na nagpo-procession, ang gagawin ng mga Jew, di ba, duduraan nila, ganun. Kasi mataas talagang tingin nila sa sarili nila kasi they are the chosen people, di ba? God, based on history and based on the Old Testament, kasama nila ang Panginoong Diyos. Di ba? Sila yung, nanggaling, sabihin nila, galing yung Christianity sa amin. So, mataas ang tingin nila sa kanilang sarili. But sabi nga ni Paul, who was a Jew, sabi niya, merong plano na nireveal ang Panginoon. When God set us free, kasama dyan yung wisdom and understanding sa plano ng Panginoong Diyos that everyone under heaven and earth will be under one ruler na ang ating Panginoong Hesus. The same mystery na binanggit ito ni Paul to unite Jews and Gentiles. Kaya pagdating sa Romans, sabi ni Pablo, wala nang Jew, wala nang Gentiles. Sabi din niya sa Galatians, everyone will be under in one body ng Panginoon Hesus. Alam niyo po, when we read a book, pag nagbabasa po tayo ng libro or aklat, di ba parang every page may nire-reveal. May bago tayong kaalaman. From page 1 to page 2, may bagong tayong nalalaman. Merong revelation. Kaya nga, merong tinatawag na unfolding kasi every time na binubuksan natin, may bago tayong nalalaman na hindi natin alam. This is the same thing when we were freed. Nung niligtas tayo ng Lord from our sins, meron siyang sinasabi, meron siyang ina-unfold to us. And one of which is ito, we will all be together under one ruler. Ang ruler natin, ang Panginoong Hesus. Alam niyo po, kung meron tayong gift, di ba? Pag may nagbigay sa atin ng gift na nakarap, tuwing Christmas, tuwing may birthday tayo, nakarap, di ba? Bagong kasal, nakarap yan. Di ba, excited tayo? Gusto nating malaman kung anong meron doon sa loob. So, nung tinanggap mo ang Lord, kasama dyan, yung gift na yon na binuksan para sa'yo. So when we are set free, we will always go back. Kasi ano bang feeling pala pag nagbukas ka, di ba? Pag meron kang gift. Yung anak ko, pagka merong gift dati, naalala ko, pag nag-birthday si Matmat, na-receive namin yung gift from Cebu. Naka-LBC yun. Mga iba-ibang boxes, marami yun. Tapos makikita mo sa mukha talaga nila na talagang masaya, di ba? Talagang excited na buksan. I don't know tayo, na mga adult na, ganun pa rin ba tayo? Masaya pa rin ba tayo pag nakita tayo ng box, di ba? Parang, hindi na tayo masaya. Ang masaya sa atin yung anong latest? Di ba? Anong latest ngayon? Diba? May mga revelation na mga chismis, yun na yung gustuhan natin. Di ba? Merong saya na dala when we open the gift. At saka disappointment yung iba. Kasi pag open, kala nila iPhone, pagdating box lang pala ng iPhone. Diba? Biscuit lang pala, Skyflakes yung laman. Diba? Pero yung excitement andun eh. So my point here is that in our second blessing na pinag-usapan dito, God frees us. That's why we will praise God. Kasi it's like opening a gift box. Merong ni-reveal ang Panginoon na hindi ni-reveal in the Old Testament. Chosen people sila, pero bakit hindi ni-reveal sa kanila? Kaya ako nga, sinasabi ko, dapat hindi sila maging mayabang eh. Because God chose to reveal to us the mystery in our times. Kaya sabi ni Pablo, may mystery na ni-reveal sa atin. At ang mystery na yun is that we will all be united. Wala nang distinction. Tayo ay magiging under one body with Christ. He set forth His plan in Christ. And there will be fullness of time. Pagdating dyan, sabi dyan sa verse 10, that
it will come about when history has been completed. So, merong initial na revelation, alam natin yan, binanggit na ni Pablo, and then there will be more. That's why ako, excited na ako when time comes that the Lord will come again. Excited ako kasi ang dami kong tanong sa Lord. And I'm excited when the time comes, it will all be revealed. I-reveal ng Panginoon. Lahat ng ating questions will be answered. Sabi nga sa Colossians chapter 1, verse 16, that for by Him all things were created. By Him, meaning si Christ, in heaven and on earth, visible, invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. Hindi alam ito ng mga Hudyo. So tayo pala, nung niligtas ng Lord, we are called for Him. And Christ will be our ruler. So that's why we are freed. Pinalaya tayo sa tanikala ng kasalanan because God wants us to be part of the united group na kung saan God is the ruler. Parang kinuha tayo ng Lord from the mud, nilinis tayo at nilagay dito. Kaya wala tayong ibang response dapat is to praise Him because this is indeed a blessing. Nung kinuha tayo ng Lord, may nireveal siya eh. At unti-unti siyang mag-reveal. Kaya nga, tayo po, kung kayo ay bagong Kristiyano, kayo po ay bagong Kristiyano, mapapansin nyo, mas marami kayong, everyday, marami kayong kaalaman na nakikita, naintindihan about the Lord. Kaya nga, kasama dyan yung wisdom and understanding kasi laging may nire-reveal ang Lord. Pag nagbasa ka ng Bible, kahit me in my age, when I read the Bible, meron pa rin nire-reveal ang Lord with regards sa ating buhay. So indeed, this is a blessing. Kaya sabi ko kanina, when we started this, na this is reserved to us. Yung mga blessing nito, reserved to us. Kasi yung mga hindi naniniwala sa Panginoon, hindi nila alam to eh. Hindi nila alam na mayroong mangyayari in the future, hindi nila alam na may nadarating ang Panginoon, itong mundo magugunaw, mayroong eternal life, mayroong pang life after death, di ba? Hindi nila alam to. Tayo ang nakakaalam nito. So this is indeed a blessing to all. So once again, itong second point natin, God frees us. God frees us. Bayad ka na kapatid. Malaya ka na. Hawakan natin ang kamay natin mga katabi na kilala natin. Ha? Sabihin natin, bayad ka na. Malaya ka na. Amen. Pangatlo, God owns us. Mamaya, huwag niyong singilin ha, bayad ka na. Sabi mo, bayad ka na. May utang ka sa akin. God owns us, verse 11 to 12. Sabi doon, we were also chosen to belong to Him. God decided to choose us long ago in keeping with His plan. He works out everything to fit His plan and purpose. We were the first to put our hope in Christ. We were chosen to bring praise to His glory. God owns us. Ang pagmamayari natin ng Panginoong Diyos. Ang ganda nun eh. That God owned us. Sabi, di ba, again, in verse 11, sabi doon, we were also chosen to belong to Him. Chapter 1, verse 11. Yan. Yan. Kung meron kayong underline nyo nga yan sa Bible or sa Redeemer's Word. We were also chosen to belong to Him. Pinili tayo ng Panginoong Diyos to belong to Him. Bakit tayo pinili? Kasi nga, from the previous verses, nakita natin that it is through our union with Christ, through faith, that believers become part into the family of God, di ba? When we become part of the family of God, we belong to Him, to Christ. Amen. Di ba, may kanta, it is where you belong. Ano ba yung kanta na yan? Sinong familiar, di ba? You belong to Christ. The family of God. And when we become to the family of God, we have, kaya nga, totoo ang sinabi ni Pablo na we have special benefits. Meron tayong VIP benefits dito, premium benefits. Bakit? So, halimbawa, may family ka, tapos meron kang kasambahay, halimbawa, ganyan.
Di ba? May mga nasasabi nga nila pag pupunta sa isang hotel, di ba? May iba yung meals ng family, iba yung meals ng kasambahay. Yung mga ganun eh. May benefit mo, iba yung benefit niya, iba yung room mo, iba din yung room nila. Di ba? Special. Bakit? Because you are in the family. So that's why dito makita natin that in the family of God, this is indeed a blessing because we are chosen to belong to no one else but to God. Kailan mo masasabi that you belong to God when you accepted the Lord Jesus as your Lord and Savior? Kaya kung hindi mo pa nabanggit, kapatid, at hindi mo pa in-invite ang Panginoong Hesus sa buhay mo, today is the right moment. This is not an accident that you are here today. Banggitin mo na, Panginoong Hesus, pumunta ka sa aking puso. May you be my Savior today. That you will realize later on that God will own you. At pinili tayo, kaya sabi doon sa verse 11, God, ganda nung sinabi dito eh, God decided to choose us long ago in keeping with His plan. So may plano ang Panginoong Diyos, nakaplano na yan. Na kung magkasala ang tao, ito liligtas ko, gagamitin ko aking nag-iisang anak, at sila ay maibalik sa akin. Now, in keeping with that plan, anong ibig sabihin sa in keeping with this plan? Para mangyari ang kanyang plano, gumawa siya ng mga paraan. He works out everything to fit His plan and purpose. So, kumuha siya ng Hudyo from the beginning, di ba? Doon, nag-promise siya sa mga Hudyo, doon nanggaling si Kristo, ginawa niya yung kanyang plano, dumating mga Kristiyano, no? So, the Christians, dahil part niya ng plano ng Panginoong Diyos na maisama tayo sa Kanya. In keeping with His plans, pinili niya through His sovereign will. Sabi nga sa verse 11, 12, we were the first to put our hope in Christ. We were chosen to bring praise to His glory. It's part of the plan of God. Alam niyo po, yung laro dati, merong laro dati na pera o bayong. Di ba? Pera o bayong, di ba? Sabihin ni Will, pera o bayong, di ba? Mga tao hindi maka-decide kung anong pipiliin, pera ba o bayong? Ay, tataasan yung pera. Di ba? Pera o bayong, anong pipiliin? Tapos minsan maghihint si Willie, di ba? I-hint niya na parang itong bayong na. Ganyan. So ang pipiliin ng tao ngayon, yung bayong, di ba? Tapos pagbukas ng bayong, minsan nandun yung 1 million, ganyan. Magandang ano. But tayo, bilang mga tao, we choose according to what delights us. God chose us because He delights using the way of salvation. Yun ang pinili ng Panginoong Diyos eh. Yun yung salvation, yung initiative ng Panginoon para mangyari ang kanyang plano sa sanlibutan. Ang ganda ng plano ng Panginoong Diyos. Hindi niya hihayaan tayo na lahat tayo ay maimperno lahat, but rather, He has devised a very good plan wherein nagiging parte tayo doon. And one of that is this, that God will own us. Pagmamay-ari tayo ng Panginoong Diyos. We become part of His family. According, sabi nga sa Ephesians chapter 3 verse 11, this was according to the eternal purpose that He has realized in Christ Jesus our Lord. So, importante talaga that we believe in Christ because yun ang plano ng Panginoon. Hindi ito reckless or ill-conceived na plan or impulsive na plan, but rather this is a well-thought plan ng Panginoon according to His will. It was carefully considered plan carried out by His sovereign control of the universe. Diba tayo, when we buy a land, kung bibili tayo ng lupa, anong tinitingnan natin? Anong decision factor natin pag bibili tayo ng lupa? Decision factor natin, maganda ba yung location? Diba? Tinitingnan natin. Maganda kaya yung klima? Hindi yung mainit? Diba? Kaya ang iba, hanap ng lupa sa Baguio or property. Kung nagplano ka ng magnegosyo, isa yun sa konsiderasyon mo kung bibili ka ng lupa. Di ba? Bibili ako ng lupa na medyo nasa bundok in case yung China atake sa amin. Di ba? You have this plan
And when you act on your plan, your decision-making will be based on your plan. Some people look for belongingness. Di ba? Yung iba sa atin, parang ang hinahanap ng tao talaga belongingness. But God's plan is this. May planong Panginoong Diyos eh. Na ibalik niya yung tao, yung creation niya nasira because of sin. Babalik niya to Himself. So that's why His decisions, di ba? Pinili niya, sino pinili niya? Pinili niya si Abel. Pinili niya si Isaac. Pinili niya si Jacob. Di ba? Mga imperfect na mga tao, pinili niya. Madami siyang mga pinili. Pinili niya si Abraham. God's choices is in keeping with His plan. At ang mga choices ng Panginoong Diyos, hindi nagkakamali ang Lord. Tuloy, tama lagi yan. Ang kanyang mga actions. So that's why when God chose you, and when God says, I own you, and God frees you, hindi nagkamali ang Panginoong Diyos. Hindi nagkamali. At kung ikaw ay narito, hindi nagkamali ang Lord. Kaya nga, we have no other reason here but to praise God. Magpailalim tayo sa Panginoong Diyos. The reason, yung definition po natin ng belongingness, ang iba may nagsabi sa akin, na ang belongingness, ay yung may mga generation daw today, nahanap nila yung belongingness. Ang ibig sabihin sa kanila, pag yung belongingness is that people that agrees with them, yun ang kaniyang allies. Minsan, para sa kanila, yun yung nagbibigay ng meaning sa kanilang buhay. When people agrees with them, when people is okay with them, pag-approve sila ng mga tao na yun. So that's why some of them, the young generation, will rebel from their family. Kinakalaban nila mismo yung kanilang family. Kasi sometimes, families are, sometimes they don't agree with each other. Diba? In terms of priorities in life, diba? The parents usually, tinitingnan ng parents kasi is future. So, sinasabihan yung anak na hindi dapat ganyan anak. So, ang ginagawa ng mga bata is nagre-rebelde. And they felt they don't belong to this family, I belong to someone, to somebody else. Yun ang feeling nila eh. But we should realize that our belongingness is to Christ alone. That's why we should always listen to Christ. Anong sabi ng Biblia? The Bible says, honor your parents. Di ba? Sabi ng Biblia, parents, do not exasperate your children. Sabi doon sa husband, love your wife. Sabi ng Lord sa wife, submit to your husband. May mga message ang Bible patungkol dyan. Bakit? Because you belong to the body of Christ. And you are owned by Christ. Pagmamayari ka na ng Panginoong Hesus. So when we belong to God, sabi ni Pablo dito, sa text natin this morning, in verse 3, give praise to God. Bakit? Because we are owned by God. We belong to God. Give praise to His glory because we have one true God, the maker of heaven and earth, na nagmamay-ari sa atin. Hindi ba masarap yun na pagmamay-ari tayo ng Panginoong Diyos? Property ka ng Panginoong Hesus? Di ba? Totoong, ang laki ng blessing na yun. Pagmamay-ari ka ng Panginoong Diyos. Pag ikaw ay wala kang, halimbawa, kung ikaw ay orphan, at kung tatanungin ka sinong magulang mo, wala kang magulang kasi hindi mo alam, orphan ka, sabihin mo, ang aking ama, Panginoong Diyos. It is a blessing. Ang sarap pakinggan. Dahil tayo ay pagmamay-ari na ng Panginoong Diyos. Number 4, sabi doon, fourth natin, una is God chose us. Pangalawa, God frees us. Pangatlo, God owns us. At fourth is God marks us. Minarkahan tayo. Sabi doon, verse 13 to 14, you also became believers in Christ. That happened when you heard the message of truth. You became believers. It was the good news about how you could be saved. When you believed, anong ginawa? He marked you with a seal. Nung naniwala ka sa Panginoon, He marked you with a seal. Ano yung seal na yon? The seal is the Holy Spirit that He promised. Yan ang sabi. Verse 14, the Spirit marks us as God's own. We can now be sure that someday we will receive all that God has promised. That will happen after God sets all of His people completely free. All of those things will bring praise to His glory. Paul here in verse 13 reminds his readers again to praise God because of the
gift of the Holy Spirit. Sabi niya, when you became a believer, nangyari ito because of what? Because of the message of truth. Wala pong nagiging totoong Kristiyano dito na hindi po nagbasa ng Biblia. Nagiging Kristiyano ka is because of the message of truth. Hindi pwede na na-convince ka lang or nagsabi lang na yung church na yan, nagbibigay yan ng ayuda, kaya dyan ka na. Hindi. It's because of the message of truth. And when you became a believer, you became a believer because you heard the gospel. And when you heard the gospel, sabi doon, you also received the Holy Spirit. Bakit? Because you were marked with a seal. Tinatakan ka. May tatak pala sa atin, spiritual na tatak. Ano yung tatak? Di ba, pag bibili ka ng mga pagkain, may seal yon. And what does seal means? Pag nakamark na seal, pag silyado pa yan, it means that it's fresh. Okay? The food is fresh. It has high quality. Di ba? Pag nakatatak. So, ibig sabihin, tayo, nung tinatakan na tayo ng Panginoong Diyos, ibig sabihin, we are pure in the eyes of God. High quality kasi pinili tayo ng Panginoong Diyos na magagamit tayo sa Kanyang plano. The Holy Spirit is also described here as what? As the promised one. Bakit promised? Because in the Old Testament, when we look at Isaiah chapter 32, Ezekiel chapter 11, and even in Joel chapter 2, makikita natin na nag-promise talaga ang Panginoong Diyos to the people of Israel na mayroong spirit na ibibigay niya ang kanyang espiritu sa kanila. Yun ang promise ng Panginoong Diyos in the Old Testament. Pagdating sa panahon natin kay Christ, through Christ, binigay na po ito, ang Holy Spirit. That's why when we accepted Christ as our Lord and Savior, kasama po dyan ang Holy Spirit. Hindi po kailangan na meron pang maglayhan sa inyo para matanggap mo yung Holy Spirit. Automatic yun. Pag tinanggap mo si Christ, tinanggap mo ang Holy Spirit. And that is the good news. Because in the Old Testament, promise sa kanila, pero sa atin ngayon, reality na. Amen po ba? Amen. The Holy Spirit is a reality to us. So that's why sabi ni Pablo in verse 3 again, give praise to God. God is to be praised because He seals us with the Holy Spirit and claiming them as His own, securing their eschatological inheritance. Ano eschatological? Yan, hirap naman yung word na yan. End of times lang po yun. Yung end of times, anong promise sa end of times? Darating ang Lord. Darating na yung kingdom ng Panginoon. Mananalo ang Panginoong Hesus. Kasama na tayo sa Kanya. Ibig sabihin, secured yun para sa atin. Secured ang promise. Kasi may promise eh. When we read the more literal version, like for example, yung ESV or NIV or NASB, sabi doon, pagdating sa verse 14, who is the guarantee of our inheritance? Sino? Ang Holy Spirit is the guarantee. Ano ibig sabihin sa guarantee? Nung binigay ang Holy Spirit sa atin, ibig sabihin, sinasabi niya dito, meron pang kasunod yan. At sure na darating. Kaya nga dito, in our text, in the NIRV, sabi dito, in verse 14, the Spirit marks us God's own. And we can now be sure that someday we will receive all that God has promised. Anong sabi doon? Second sentence, we can now be sure. Bakit? Kasi nandoon yung guarantee, ang Holy Spirit. Yung promised Holy Spirit binigay sa atin. Now, when we receive the Holy Spirit, we can be sure that we will receive someday, at the end of time, that what God has promised to us all. Ano bang promise ng Panginoon? When we look back when we read Revelations, diba? There will be no more tears. Diba? Pag-usapan natin, couples, na pag-usapan ito sa Revelation eh. Pagdating, yun ang ano natin, ang expectation natin, no? Makita natin ang Lord, makita natin yung glory ng Panginoon, hindi lang makita, makasama natin ang Panginoon. And it's because of the Holy Spirit. Meron tayong guarantee, sure,
May down payment. Merong mark tayo, minarkahan po tayo ng Panginoong Diyos through our heart. Nilagay ang Holy Spirit. God marks us to guarantee na makasama tayo ng Panginoong Diyos pagbalik niya. Sabi ng Panginoon, nung Jesus, nung dito pa siya, pabalik ako sa langit. Tatayo ko yung, i-prepare ko yung mga mansion nyo. Kasama yun. Sa guarantee. Ma-receive natin yun, matatanggap natin yun, matitirhan natin yun. God marks us with a seal. Yung pinsan ko po, he joined a fraternity. Yung fraternity po na nasalihan ng aking pinsan, ay meron po silang way of marking you. Paano yung mark? Dito po. Okay? Dito po nilalagay yung mark, piso. May bilog po siya dito. Yung mark na yun sa kanyang seal, nasunog yun, so lifetime na yun. Yun na yung seal niya. At hindi lang yung seal na yun, meron siya dito rin, meron siyang mga tattoo dito na logo ng kanyang fraternity. At ang ginawa niya, dahil sa nagkagulo, doon sa Cebu, ginawa niya, pinatanggal na yung mga tattoo dito sa kamay niya. So, ang ginawa niya para matanggal, pinaremove niya, sinunog yung balat naman niya dito. So, sinunog dito, may dagdag siyang sunog dito. Dami niya yung sunog sa kamay. Pero yung dito, hindi na matanggal. Yung, dito, yung burn, na bilog. Forever na, dadalhin niya yon na siya ay part ng fraternity na yon hanggang buhay siya. That's the kind of seal. Yung seal ng Holy Spirit na kasama natin dito, hindi na matatanggal. That's why I always believe of once saved, always saved. Bakit? Kasi kung ikaw ay totoong niligtas ng Panginoon, totoo ha? Ligtas ka na. Hindi ka mapariwara. Kasama ka na ng Lord forever. Kaya nga merong seal, merong guarantee yung Holy Spirit. Unless kung ikaw ay hindi talaga naligtas ng Lord, walang Holy Spirit sa'yo. Kaya wala kang guarantee. Wala kang down payment na tanggap. Kaya hindi rin sure kung ikaw ay makasama sa langit. But because a real believer, totoong nananampalataya, merong Holy Spirit din. Totoong makasama tayo ng Lord. The Greek word na ginamit po dito is arabon, which is guarantee. At ang function po ng guarantee during those time ay parang down payment. Ano po ba ang down payment? Ang down payment po is to guarantee a service to someone na gagawin mo. Kung ikaw ay bibili ng kotse or property, meron kang down payment. Anong ibig sabihin sa down payment? Nagbayad ka ng down payment kasi ang promise mo ngayon, tatapusin mo yan. Okay? Babayaran mo lahat. At ang sabi ng kabila na party, yung seller, sasabihin ng seller, okay, nagkasundo na tayo, sa'yo to, naka-reserve to sa'yo. Matatanggap mo ito kapag ka nakumpleto yung bayad. The bank expects our payment. So dito po, when God provided the down payment, the Holy Spirit, we can guarantee that He will complete the payment. Kumbaga. At we are in contract with God. Parang ganon, we are in covenant with God that He will fulfill all His promises. To the eyes of Jews, ang sabi ng Jew, mga Hudyo, they were expecting the restoration of the paradise. Yung yung nasa Genesis, yung nabasa natin, ma-restore yun. At sinong nakatira doon? Tayo. Yun may expect natin na mangyayari yun, na maibabalik kung ano yung design ng Panginoong Diyos. No more pains, no more deaths, no more sickness. Wala na pong ganon. Makaka-expect tayo na mangyayari at ma-experience natin yun. Bakit? Because God marks us. He marks us as His own. Meron tayong assurance. We can expect that there will be full inheritance that will follow. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 5, He who has prepared us for this very thing is God. So nag-prepare nito si God, who has given us the Spirit as a guarantee. Walang ibang nag-prepare dito, hindi yung pastor, hindi yung leader natin, kung hindi, it is God. Siya yung nag-prepare dito lahat. At siya yung nagbigay ng Spirit as the guarantee. Kaya makaka-expect po tayo. So indeed, this is a blessing. Kaya title natin, Blessings of God. Blessing dahil tayo ay pinili ng Panginoong Diyos. Pangalawa, He frees us. God owns us. At pang-apat, He marks us. Napansin niyo po, sa apat na yan, meron ka bang ginawa dyan? Wala.
All efforts are done by God. God chose you. God frees you. God owns you and He marked you. Walang kang ginawa, kapatid. Walang sinabi dyan Brother Elijah deposited his tithes and offering. He served as a pastor. Walang ganon. Only God. Lahat ng effort dito ay effort ni God. Hindi ko po sinasabi dito dapat na parang entitled tayo. Because entitled people are those people who do not appreciate. Recently, may nabasa nga ako pinatulpo ng anak ang kanyang tatay. I know you have seen this. Pinatulpo ng kanyang anak ang kanyang tatay kasi bakit? 500 lang yung allowance per day. Entitled ang tawag doon. Hindi nakaka-appreciate ng blessing ng Lord. Kaya nga tayo, we are not entitled people. Real believers, ang totoong believers are not entitled. They are humble people of God. Hindi tayo nakataas ang noo dahil sasabi natin, hindi, I'm sure, punta ako sa langit. Yung mga tao nandyan, di nag-church, hindi kilala ang Lord, imperno na yan mga yan. Yan, postahan pa, imperno yan sila. Wala tayong ganun. We are not entitled people. Rather, the more we know Christ, the more we are being humbled. Bakit? Kasi wala tayong contribution sa blessings na natanggap natin. Lahat gawa ni God. So how do you deal with your life? Hindi tayo entitled people. We are humble people. Kaya nga everyday sa buhay natin, kahit dumadaan tayo with problems, with our circumstances na meron tayo, we always praise God. Bakit? Itong tinitingnan natin Ako, this is what I always look. Yung spiritual blessings na sinasabi ni Pablo dito in verse 3. Spiritual blessing lahat ito ng Lord. Hindi ko sinasabi na wala nang physical blessing, wala na yan. Spiritual blessing na tayo lahat. Hindi ko sinasabing ganon. But ang sinasabi ko here is that it is the priority in the eyes of God yung spiritual blessings. Hindi po tinanggal ng Lord yung blessing na physical. Kaya we need to, paano ba tayo mag-respond dito? We need to redefine what is blessing. Anong priority in terms of blessings? Dalawang klase ang blessings. Merong spiritual and merong physical or material. In the eyes of God, merong level yan. Mas mataas para sa Kanya, mas primary focus niya is the spiritual blessing. Pangalawa is physical blessing or material blessing. Hindi po yung nireject ng Lord. Okay? Klaro ko lang Hindi ni-reject ng Lord ang material blessing. Bakit ko nasabi yon? When we look at the gospel, makita natin na ang ginawa ni Christ when He came to earth was heal people. So ibig sabihin, importante sa Kanya, He heals people, physical illness, He resurrected Lazarus, yung physical life. What else? He fed a lot of people, 5,000, di ba? Nagpakain siya. Binusog niya yung mga tao. Not only that, siya din, kumain din. Kahit nag-fasting siya, on some occasions, there are also occasions, kumain siya. Nagpalinis pa ng paa. So, yung ibig ko pong sabihin is that, concerned din ng Lord ang ating mga physical blessings, mga needs, physical needs for blessings. But what is more important in the eyes of God is yung level. Primary focus is yung spiritual. So that's why our attitude must be what? Our attitude must be controlled by the spiritual blessings. Ano ba yung attitude natin? Negative ka ba? Positive? Positive ako. Ngayon, Brad, bakit? I'm a Christian. I am controlled by the spiritual blessings. Spiritual outlook. Kaya nga sabi ni Pablo in verse 3, give praise because you have every spiritual blessing na meron ng heavenly places at tayo. So the same lang yung blessing na meron tayo. Kaya nga sabi din ni Pablo in 1 Corinthians chapter 15 verse 19, if only for this life we have hope in Christ. Okay? Ibig sabihin, dito lang, physical life, may hope tayo kay Christ. If only, okay, physical life lang, ang tawag doon, we are of all people most to be pitied. We are to be pitied more than all others. Kung ang concern natin, yung hope natin, sabihin natin yung hope natin dito sa pang-physical lang. There are some preachers would say, hindi, kung ikaw ay Kristiyano, ikaw ay mayaman dapat. Hindi ka dapat nagkakasakit. Kulang ka sa prayer kung hindi ka nagkakasakit. Ang totoong blessing sa Lord ay yung blessing na meron ka lahat ng pangailangan mo dito.
O may bago kang raptor, yan, blessing yan, Lord, dahil yan ang totoong Kristiyano. No. You are to be pitied more than all others. Makita natin, even Paul is saying the priority here is the spiritual blessing. In Mark chapter 8 verse 36, sabi nga doon, what is it good, sabi ng Panginoon, for someone to gain the whole world yet forfeit their soul. Merong leveling, di ba? In the mind of God, may level. Priority ang spiritual, secondary ang physical. Di ba? Kaya give praise. Give praise to the God and Father of our Lord Jesus because our priority is spiritual blessing. In verse 4, we are chosen in Him, in Christ. In verse 5, we are predestined, we are beloved, we are redeemed, united sa Panginoon. Meron tayong inheritance ng Holy Spirit. Meron tayong mark in the Holy Spirit. Di ba blessing yun? It's blessing. Kaya we need to redefine anong meaning ng blessing talaga sa atin as a Christian. So therefore, when we change our way of thinking from priority natin physical blessing to spiritual blessing, pag nauna yung spiritual blessing, yung blessing ng Panginoon is, wala tayong ibang gagawin. Praise God. We praise God. Wala tayong ibang nilalaman ng ating heart when we praise God, not because na maganda yung pagkatugtog, magaling yung musicians natin, grabe bumirit yung natin, worship leader. That should not bring us to worship. But what will bring us to worship is the reality that every blessing na meron ng heavenly places ay meron sa atin. We have the premium benefit, kumbaga. VIP tayo sa mata ng Panginoong Diyos. So ano yung blessing na meron ng Lord? Basahin po natin. First is, God chose us. Pangalawa, third, and fourth, God marks us. So as a conclusion, mga kapatid, Paul wrote this portion ng Ephesians, chapter 1 pa lang, in praise. With this objective na ma-strengthen ang faith ng mga taga-Efeso, ma-promote yung unity nila at saka maging holy sila as believers. But sinimulan niya yung mindset nila na dapat may praise kayo. Nagpipraise yung mind nyo, nagpipraise yung heart nyo. Because if you have this attitude, your faith can grow. They can find their unity and encouragement with each other if their heart acknowledges God's work and praises. So, ganun din po tayo. Let us remember. And sabi nga po sa Isaiah, chapter 46, verse 4, ito, maganda pong sabi ng Panginoon, huwag nating kalimutan that even to your old age and gray hairs, I am He, sabi ng Panginoong Diyos. I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Kahit saan ka magpunta, that spiritual blessing ng Panginoong Diyos, nasa sa iyo yan, kapatid. And that whatever physical needs you have, tandaan nyo, ang Panginoong Diyos nandyan, He will sustain you. At anong response mo? Praise. Give praise unto Him. With the blessings that comes from God. So what will you do now? Tingnan po natin ang katabi natin, sabihin po natin, you are blessed. Tingnan po natin sila sa mata, you are blessed. Sabihan po natin na tao sa likod, you are blessed. You are blessed. Amen? Amen. So let us bow down and pray. Father God, we thank you, Father, for the reminder, Lord, that indeed we have the blessings that comes from you. That spiritual blessing na meron ka, Lord. Yung itong spiritual blessing na ito, Lord God, hindi po natin ito pababayaan because this is to you more important, Panginoon. So what matters to you, Lord God, also matters to us. So Lord, today, Lord God,
Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay, na magbigay ng importansya sa mga espiritual na bagay. Alawas, Lord God, today, Panginoon, na mabago ang aming kaisipan, ang aming priority sa buhay, that the spiritual blessing will matter to us, will become our priority. Starting today, Lord. Starting today with our family, with our plans sa buhay namin, Lord God. And I pray, Lord God, that as we continue to trust you in all of this, Panginoon, I pray na mag-grow po ang aming faith sa inyo all the more, na mag-grow po ang aming pagkakilala sa inyo. So, Lord God, we lift up to your hearts, lift up to you, I lift up to you my brothers and sisters today, Panginoon. Be with them always. In the name of Lord Jesus, our Savior, we pray. Amen and amen. Good morning po, once again. Hello. So, good morning. Welcome to our Sunday worship service. So, for our tithes and offerings, you can give physically. So, inside our Redeemer's Word, meron tayong envelope. So, you can kindly put our tithes and offerings here. And also, we also encourage everyone. So, if you cannot give through physically dito sa envelope, you can also send tithes and offerings digitally through GCash. So, sa likod ng Redeemer's Word, we have our GCash QR code, so you can scan it rather, and give digitally. So, while the ushers are collecting our tithes and offerings, so here are some few announcements. So, number one, 3G. So, it's basically a discipleship group. So, if you have been attending church for a meantime and hindi ka pa rin part ng 3G, so I highly encourage you to join one. So basically it's like parang so it's like a Bible study, but it doesn't just stop there, but because we also share lives and we also walk with our 3G. So you can kindly approach our leaders. And then second, Statement of Faith. This will be held April 28, 2024. So that will be today, 1 p.m., third floor, after our lunch fellowship. So it will be a refresher course about faith and the Bible. And lastly, Growing Together, Strengthening Marriage and Faith. This will be held on May 5, 2024, Sunday, 12 to 3 p.m., third floor, here on GRCF. So this is exclusively for our couples. So I highly encourage every single couple to join. Basically, the couples ministry. So do you have any first-timers here? Do you have any first-timers? So none. So okay, so let's stand for, and we will pray for our tithes and offerings. Okay, let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord God, for this day. Thank you, Father God, for this day, Lord God, na nagkasama-sama kami, Lord God, to worship you, Lord God, and to hear your word. I pray, Father God, that you will reign over our finances, Father God. And thank you, Father God, for being faithful, Lord God, in our financial lives, rather. I pray, Father God,
that you would help us, Lord God, and you would help us, Lord God, in managing these finances, Lord God, and not just in using these funds, Lord God, for the daily operations of this church, Lord God, but also, Lord God, on the furtherance and the advancement of your kingdom, Lord God, so that we could reach out more families, Lord God, more young people, Lord God, future leaders, Lord God, of this country. I pray, Lord God, that as we give our tithes and offerings, Lord God, our Christian life doesn't stop there, Lord God, and we also, the salt and light, Lord God, in our workplace, Lord God, in our campus, Lord God, in our classrooms, Lord God, and in our family. Thank you, Father God, for your goodness and love and mercy. In Jesus' name, this we pray. Amen. Amen. May the love of the Father immerse you with His spiritual blessings, and may the grace of our Lord Jesus Christ humble you and bring you unto your knees, and may the fellowship of the Holy Spirit always remind you that your future is good in His hands. God bless and be a blessing to everyone. Praise the Lord. Hallelujah. Sige nga po, sabihan po natin yung katabi natin. God chose you. God owns you. God